Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, nakakalungkot po mga kabida. Tila sumuko na ito kong si Vice President Sara Duterte sa kalagayan po ng kanyang ama mga kabida na nakulong diyan po sa International Criminal Court. Ito kong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Tanggap na raw ng Vice Presidente na talagang nakukulong po yung kanyang ama, mga kabida, matapos pong maglabas ng desisyon ito hong International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na fit ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida, na humarap po sa mga pagdinig. Okay, dyan po sa ICC. Ang tingin ho ni VP Sara, mga kabida, dun ho sa naging desisyon po ng korte, politically biased, at saka hindi ho grounded doon sa batas, mga kabida. Ibig sabihin, hindi ho sumunod sa batas. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Ang Batas PH. Ang sabi po dito, Vice President Sara Duterte said she has already accepted the possibility that her father, former President Rodrigo Duterte, could end up in prison following a decision by the International Criminal Court that found the former president fit to stand trial, which she described as politically biased and not grounded in law or evidence. Ayan. Ito yung kanya sinabi po. I-assume na lang natin na ikukulong talaga si ex-president Rodrigo Duterte. Clearly, diyan din patungo ang kanilang mga aksyon. Makikita mo naman sa mga judgment nila sa kanilang orders na hindi pumabase sa batas. So hindi ho nag-base doon ho sa batas at saka ebidensya, kundi dahil ho sa ito po ay politically motivated, mga kabida. Kaya nga, kahit gaano po kagaling yung abogado po ni Digong, walang silbi pa rin kasi po determined na po ito kong korte na i-convict ito kong si Digong at saka ikulong, mga kabida makikita naman po doon sa mga nagdaang mga decisions po nila halos lahat po ng mga motions po, mga kabida ng depensa, okay, ng kampo po ni dating Pangulong Duterte binasura po ng korte. Yun palang hinihiling po nila na interim release ng dating Pangulo. Malinaw naman po, mga kabida na may basihan po. Okay, unang-una po may sakit po ang dating Pangulo, pangalawa po matanda na po Just imagine po, mga kabida, 80 years old. Nakakulong. Okay? Doon ho sa ibang bansa yung mga ganong edad po, mga kabida, binigyan na po ng kumbaga leeway po, mga kabida, na hindi po ikinulong dahil ho sa consideration, okay, humanitarian consideration sa kanilang edad at saka yung kanilang karamdaman po Pero dito ho sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, ay wala ho silang konsiderasyon po. Kasi malinaw po, mga kabida, na ito po ay politically motivated po Ang dami hong puwersa na nag-pressure ho dito sa mga judges po ng International Criminal Court. Okay? Kaya hindi ho natin maiwasan po na sumang-ayon doon ho sa naging pahayag po ni President Donald Trump ng Estados Unidos na ito pong International Criminal Court po mga kabida ay highly politicized na po. Okay? Ewan ko ba kung sino po yung nasa likod po dito ho sa panggigipit po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Naniniwala ho ang kampo ng dating Pangulo na meron pong puwersa, mga kabida, na nasa likod po dito ho sa International Criminal Court. Okay? Kasi titingnan po natin yung mga instances po mga kabida, just like doon ho sa pagbigay ho ng extension po ng ICC doon ho sa prosecution. Okay, para lang po makapag-secure po ng kanilang mga witnesses. Okay? Una po, binigyan po ng deadline
Pero hindi ho sila umabot sa deadline dahil nagkulang po ng kanilang witnesses po. Kaya humiling ng extension, binigyan po ng extension. Napakahaba yung extension po mga kabida. Okay? Doon pa lang sa hindi ho nila na-meet yung kanilang numbers of witnesses, patunay po yon na hirap po ito hong International Criminal Court prosecution po mga kabida, no? Na maghanap po ng kanilang mga testigo. Okay? Pati na nga yung PNP ngayon, gusto ho nilang tumistigo po against the former president po, mga kabida. So, ang ibig sabihin po doon, wala ho silang tiwala, hindi ho sila kampante doon po sa mga testimonya po, mga kabida, ng kanilang sariling witnesses. Doon ho sa sinabi po nilang mga pamilya po ng biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya gusto po nila na tumistigo ang police o ang PNP para makita ho nila yung link. At madali lang po, kung ituro po ng mga police na sila po ay inutusan ng Pangulo. O, yung established na link, okay, mula sa mga law enforcers papuntang kung sino man po nag-utos, kung si Pangulong Duterte po ang nag-utos po, mga kabida. Okay, para sigurado hong may certainty of conviction po, kung ang police mismo, mga kabida, ang tumistigo. Okay, kasi kung doon ho sila sa mga pamilya ng mga biktima, baka naman po mahina. Okay, kasi po unang-una wala naman po talaga silang alam doon, basta ang sa kanila po kung ano lang po yung narinig nila, pinatay yung kanilang kaanak ng mga pulis. Okay, so ganun lang po. Okay, unlike kung ang pulis mismo ang tumistigo, tapos sasabihin po ng pulis, utos po ito mula sa itaas, mga kabida, doon sa pool yung kanilang target, mga kabida. Diba? So, binigyan po ng mahabang extension ito hong prosecution. Kaya yun, nakita ho at nararamdaman po, mga kabida, ng depensa na meron talagang bias. Okay? Meron pong, kumbaga, grand design, na hindi ho dapat palabasin po ito hong si Digong, Yun nga, balikan natin yung kanyang interim release application, malinaw naman po yung grounds. Pero anong sinabi po ng prosecution na sinang-ayunan po ng pre-trial chamber po, mga kabida, keso si Digong ay flight risks at nangangamba daw sila, na baka may mangyayari po doon ho sa kanilang mga witnesses. Kasi kahit na nakulong po si Digong sa International Criminal Court, patuloy pa rin yung kanyang galamay na ma-influensya po, mga kabida, sa Pilipinas. Kung talagang ma-influensya po si Digong at marami hong galamay sa Pilipinas, sana hindi na po inaresto ito, Okay? Ang nangyari, inaresto po at dinala po sa International Criminal Court. So, patunay po yon na wala ho siyang influence sa Pilipinas. Tapos na po yung kanyang influence po sa Pilipinas, mga kabida. Pero ang ginawa po ng ICC, pre-trial chamber, sinang-ayunan po nila yon. Okay? So, dininay po yung kanyang interim release, mga kabida. So, simula noon, halos lahat ng mga motions ng depensa ay ibinasura po ng ICC. Kaya, hindi po ako naniniwala na hindi ho magaling ito hong si Koopman. Actually, magaling si Koopman Magaling yung kanyang team. Kaso lang po, kahit gaano po kagaling ang abogado po ni Digong, kung ang mindset po ng mga judges talagang hindi ho palalabasin si Digong, at eventually, okay, iko-convict nila si Digong. Kasi honestly, okay, sa ngayon, relevant pa itong International Criminal Court dahil andyan po si Digong, mga kabida. Si Digong lang ata yung kanila kong kaso po ngayon, wala na pong iba, mga kabida. Pero the moment na makalabas itong si Digong, mga kabida, okay, mawawala yung kanila kong pagiging relevant na.
So, kung mawawala yung pagiging relevant po ng ICC, mga kabida, baka naman po, magsialisa na po yung kanila mga backup. Yung mga bansa na sumusuporta po, mga kabida, sa operation po ng International Criminal Court. Kaya, malabo po na palalabasin po nila ito si Digong para mananatili po ang kanila pagiging relevant, mga kabida. Okay? So, yun, nakakalungkot lang po, dahil gustuhin man po siguro ni VP Sara na ilaban itong kaso po ng kanyang ama, subalit wala ho silang laban Okay, kung mismo ang mga huwes, yung mga judges po, ang meron na pong bias, mga kabida. Kasi yun yung nararamdaman po ni VP Sara yung bagong desisyon lang po ng pre-trial chamber na kinumpirma po nila na si Digong ay fit to stand trial. Malinaw na po, mga kabida, na hindi ho nila binase yung kanilang desisyon doon sa mga ebidensya, mga dokumento na nagpapatunay po, mga kabida, na si Digong po ay hindi ho fit to stand trial. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.